Alright, yes. So magandang umaga sa inyo lahat guys. So for today video guys, ay papakita ko nga sa inyo itong hawak-hawak ko na to. So marami ang nakakaalam nito at marami din naman ang hindi nakakaalam at kung para saan itong halaman na to. So ito guys, sa mga nakakaalam nito at hindi pa nakakaalam, ang tawag dito ay insulin plant na ayon sa aking napanood dito ay nagmula sa India. So sa ibang tawag nito, ang tatawag to ng spiral plant. Dahil ito guys, ito tinawag na spiral plant dahil para itong katol spiral, gano. Para kang umaakyat sa spiral stairs. Alam niyo spiral stairs, yung hagdanan na taas, pa ganon. Pataas na pa ganon. Yan o, guys, tingnan nyo o. Kaya tatawag siya na spiral plant. Okay? So, for the video guys, gagawa nga tayo ng insulin water. So, dati guys, kinakain ko itong talbos na to. Ito guys, kinakain ko itong talbos na to. Dati mataas talaga ang sugar ko. Umabot ako ng 300. Ngayon, nasa 200, gano'n. Ganun. So, ito guys, malutong naman to. Masarap ito malutong. Ayan, no? So, pag kinain mo to guys, ang lasa nito ay maasim-asim. So, malalaman mo to pagka mataas ang iyong sugar, guys. Pag kumain ka ng isa nito, pag nalasahan mo medyo maasim lang o walang lasang kaasim-asim. Yung tamang ano lang, wala. Pero, ibig sabihin, mababa ang iyong sugar level. Pero pag kumain ka ng isa nito at maasim siya, yun, napakataas ng iyong sugar level. Alright guys, so, eto guys, dati kinakain ko to, isang linggo. Sa umaga, mga dalawa nito sa umaga at saka sa hapon bago matulog. Kung kinakain ko to, ang ginagawa ko, pag may sapal ito, mangunguyain mo sa nangunguyain, yung katas niya ang iyong sisip-sipin nyo na nga. Tapos pag nasapal na siya, yung ano nalaan niya, itapon mo na. Kasi masakit sa lalamunan pag nilunok mo yun. Parang nakabara lagi sa lalamunan. So ito dati, yun nga, dati isang linggo akong kumakain ito. Ang problema guys, parang nagsugat na yung aking lalamunan dahil sa sobrang acid. Maasid ito. Tsaka makarahat. Alam niyo makarahat? Parang magaspang ang nito pagka-asim nito. Maano sa lalamunan, masakit. So, ginawa ko, umisip ako ng paraan kung paano ko siya mas mapapakinabangan. So, ngayon, ang ginawa ko, hinimay ko, naglaga ako nito. Pwede siyang ilaga, guys. Pwede siyang ilaga, pwede siyang kainin ng dahon laang, yung mga talbos niya. So, ang ginawa ko, nilaga ko na lang yan. Madali naman itong himayin, guys. Ganyan lang, live lang na gano'n. Ayan. Tapos, pagka himay mo, huhugasan mo siyempre kasi marami siyang mga dumi-dumi. Ayan o. Ayan guys, marami siyang mga alikabok. Kasi nga, nasa labas na alikabok. Kaya importante yung hugasan siya. Then, itong tangkay na to, huwag nyo itatapon. Dahil yan ay makatas yan, madaming katas yan, mas makakatulong pa rin siya. Sayang, huwag nyo itatapon. Yan pipitin mo lang yan. Malambot naman to. Malambot. Kahit kamay lang, kaya ka rin ng kamay yan. Ayan guys, makatas yan. Kita nyo, ayan guys, yun ang tubig niya. So, ginagawa ko naman dito sa tangkay na to, pinuputol-putol ko, tapos pagugulungan siya ng bote. Malambot lang to, para mayupi siya, para mas maganda siya pag inilaga, mas makatas. So, ayun. Tapos, then, kahit ito guys, itong apat na to, halos isang kasirola to pag inilaga eh. Ngayon guys, pag siya nailaga mo na siya, pag nailaga mo na, ilalagay mo siya sa bote ng 1.5 na bottle, ilalagay mo sa ref para hindi siya mapanis. Alright. Ilalagay mo siya sa ref para hindi mapanis. O kaya kung meron kayong mineral bottle, para mas, mas pagkakakuha mo, di mo ibig sabihin, pag may mineral water, talagay mo sa mineral water, okay, buksan mo yun, inumin mo na siya, parang soft drinks, gano'n. And, ayan, ang gagawin mo, kung may rep ka, mas maganda. Pero kung wala ka namang rep, unti-unti lang ang laga. Kasi baka mamaya maglaga ka ng madami, kasi wala ka namang rep. So, ang tendency nung guys, mapapanis, sayang ang effort. Ayan guys, madumi yan. May mga sapot-sapot yan ng gagamba. Kailangan isa-isahin mo siyang hugasan. Ganon. So, ayan guys. Dali lang siyang himayin. Isa-isahin lang siya. Okay. Ayan. Tapos, yun na nga, pag ilagay mo siya sa mineral water, ayan, o 1.5 na bote ng Coke, or anumang bote na 1.5, o kaya sa galon,
ilagay mo lang siya sa ref para hindi mapanis. Pag iinom ka, pagkakain sa tanghalian, nauuhaw, ayan, ang iinumin mo araw-araw. Sureball yan guys. Bababa ang iyong sugar. So, ito guys, itong insulin kanta to, na itampok na rin ito sa Salamat Doc, guys. Kung napanood mo itong video na to, okay, kapag-tapos lang ang video na to, then manood kayo ng Salamat Doc, para more informasyon. Okay guys, ito ay napasuri na to, na talaga namang nakakatulong ito pagpapababa ng sugar. So guys, noon guys, may sugat ako sa paa, hindi pa ako umiinom nito. So yung sugat ko, matagal na, 1 taon na hindi gumagaling, naging galis na siya, alam mo yung galis? Tapos ayun, kumakain ako nito, halos 1 linggo, napapansin ko yung sugat ko sa paa, natutuyo siya. Ito guys, papakita ko. Ito, papakita ko ha, para bago may galis ka guys, siyempre hindi agad-agad gagaling. Alam naman natin, pagka mataas ang sugar, medyo matagal muli. Ito dito guys, oh. Ayan, ito yung peklat na lang siya, peklat na lang. Ayan. Tsaka, pagka mataas ang sugar level mo guys, mapapansin mo guys, sa mga taong mas taas ang sugar, pagka sa binti nila guys, lalo na particular na sa mga matataba, na kasing tataba ko, pag napansin mo, pag may sugat dyan, nagkakaroon siya ng itim sa gilid. So, ibig sabihin nun, pag may sugat dyan, maraming may mga ispat-ispat na itim sa paligid ng pinagsugatan. So, ayun sa aking sa aking nalalaman. So, hindi ako doktor, hindi ako professional. Eto guys, ibinabahagi ko lang yung kaunti kong nalalaman. So, ito kasi nasubukan ko na. So, ayun kasi, dati ganun yung sugat ko eh. Pag ako nagkasugat sa, pag ako ay nagkasugat sa ganito, nagkakaroon siya ng itim sa gilid. Ngayon guys, wala na oh. Ito, isa pa, ito, dito. May sugat ako dito na kuan. Yung sinasabi ko nga na, ayan, peklat na lang, oh. Peklat na lang siya, ayan, oh. Peklat na lang. Pero, yung peklat niya, hindi siya masyadong halata. Kasi nga, ayan, oh. Ayan, tataas ko. Ayan, dati meron ako dyan mga sugat-sugat sa ganyan. Ayan. Ito, oh, peklat na lang siya. Dito, guys, galis yan dati. Sugat yan. Ayan, dito, dati sugat yan. Ito yung sasabi ko sa inyo, may galis na hindi na gumagaling. 1 taon na, ayan. Naglalangis na talagang what. Then, nung ako natutong kumain ito, unti-unti siyang natutuyo. Wala akong iba pinapahid, guys. Wala akong ibang ininom na gamot para sa galis, para sa sugat, kundi ito lang, kumain lang ako nito. Ayun, tapos the same time, syempre, ginawa ko nga, naglaga ako nito at nilagay ko sa 1.5 na tubig at inilagay ko sa aking ref. So, yun na nga, katulad yung sinabi ko kanina, pag nauuhaw ka, pagkatapos kumain sa tanghalian, o basta't iinom ka ng tubig, ito na, yung insulin water na ang iyong iinom. Tara guys, so ngayon, ipapakita ko nga sa inyo kung paano ang prosesong ginawa ko dito para maging insulin water. Okay, bibigyan ko na ng tawag yon, insulin water. Okay. So, ayun guys, ito, nagpiprepare na ako ng planggana na aking paghuhugasan. So, ayan. Okay, so lalagay ko siya dyan sa aking kaserola at the same time, dyan ko na rin siya ilalaga. Okay. So, ito na guys, iisa-isahin mo siya na kuskusin dahil yan ay magalbok at syempre may mga insekto yan. Pero itong mga talbos na ganito, yung pinakamaganda, pinakamabisa guys, itong mga nasa dulo niya. Yan. Okay, isa-isahin lang natin yan. Madali lang man yan.
Dahil dito guys, talaga naman kung gusto mo talagang bumaba ang iyong sugar sa mga taong matatas ng sugar guys, huwag kayong tatamarin gumawa nito. At napakalaking tulong na nito sa inyo. Napakalaking tulong nito. Ganito lang, mag-alaga ka lang. Okay na, hindi mo na kailangan kuhan. At saka isa pa guys, ang maganda nito guys, atin-atin lang to ha. Ito guys, ang maganda nito. Kung ikaw ay nasa edad 50, yung mahina ka nang lumaban, so ibig sabihin, nawawala na yung hilig mo sa paglaban. Ha? Alam mo na ibig ko sabihin. Alam mo na ibig ko sabihin, mahina na, mahina. Kumbaga sa ano, kahit nandyan yung, kahit may kalabang ka nandyan na si madam, at talagang gusto ng kalaban nito guys, pag pinunong mo ito, bubulong ko lang sa inyo guys. Yung inyong sandata, talagang lalaban talaga. Ha? Kung dati, yung sandata guys, pag ito guys, isang buwan kang umiinom na to. Ako guys, subok na to. Ha? Huwag lang mapadais si madam sa inyo talaga naman. Nasabi sa inyo. Kahit sabitan mo ang iyong sandata ng isang kalderong kanin, sigurado. Ha? Mabisa rin ito guys, talaga namang talaga namang epektibo. Subukan na to. Ano guys, yung asawa ko, pagka yung, siyempre sa edad ko, 50 anyos na, siyempre nawawala na yung ating hilig sa paglaban, lalo na sa and guys, napainom na ako nito, minom daw ako ng insulin water para daw galado sa labanan. Totoo yun guys, totoo yung sinasabi ko. So, subukan yun guys. Totoo yung sinasabi ko. Ang pag-inom naman ito guys ha, kasi may mga tao na alam nyo, may mga tao na pag uminom ng gamot, gusto nila, sa totoo lang ha, reality to, gusto nila, pag uminom sila ngayon, bigla-bigla, mamaya-maya lang, gagana na kaagad. So, hindi ganun yun guys. Pag uminom pa dito guys, duro abutin lang kasi epekto pa sa katawan mo to, gigilingin pa ng katawan mo to. So hindi naman to hindi naman to katulad ng mga rubos, ng mga Viagra na epekto kaagad pag uminom, oras lang, andyan na kaagad. So dito guys, sipagan mo lang ang pag-inom araw-araw. Hindi siya mabili, hindi siya ang tawag doon, hindi siya kumbaga sa cellphone fast charging. Kumbaga sa charger, fast charger, hindi ganun. Araw-arawin mo lang yan at dahan-dahan ang epekto niya. Mararamdaman mo yan in 1 month. After 1 month o after a week. Guys, mararamdaman. Tsaka yung ito isa pa. Dati guys, kung hindi pa uminom nito, hindi nga, may sugat ako sa pa. Sa bata ko pa lang, siguro mga 47, 45 lang ako. 47 o 48 ganon. Sa isang magdamagan, nakakatatlong bangon ako para umihi lang. Tatlong bangon ba? Siyempre, ganun talaga pag mataas ang sugar mo, mayat ka umiihi. So, ito, mararamdaman mo ito. Tapos medyo, mahina pa yung ihi, talagang hindi ka makakapatay ng sunog. Ito guys, malalaman mo pagka umi-epekto siya, nababawasan ang pag-ihi mo, lalo-lalo na sa gabi. Mararamdaman mo pagka isa o dalawang beses ka na lang umiihi. Dati nakalimang bangon ka, pag ikaw nababawasan mo, sa magdamagan, dati mo 5, nagiging 4 na lang, hanggang sa naging 3, ganun yun. Yun, may epekto na siya sa'yo. Hindi naman, baka maisipin mo guys, pag uminom ka ngayon, mamayang gabi, okay na kaagad. Hindi ganun yun ha. Konting paghihintay lang. Siyempre, alam naman natin na mga gamot, lalo na yung mga pharmaceutical, yung mga ginagawa ng mga nasa grabe sa mga botika. Ito yung mga yun, siyempre talagang sinuri yan, talagang mga epektibo yun. Ito herbal ito. Hindi ka agad gagana ito. So yun guys, at saka mararamdaman mo yun guys, pagka yung nabawasan yung ihi mo, nagiging masigla. Ramdam mo naman yun pagka umihi ka ramdam mo na na talagang lagos-los. Kaya nga, lagos-los, parang mabalik ka sa pagkabata. Guys, medyo matagal-tagal ganyan lang yan. Yan. Lapit na tayo matapos. Ito guys, alam mo guys, ito sa pagagawa ko, nakita ko ng asawa ko kanina, tuwan-tuwa yan guys. Alam mo ba bakit? Mamayang gabi o bukas ng gabi, makapalaban na naman ako. Ay, tuwan-tuwa alam nyo na. Alright, so ayun. Guys, sa mga gusto pa ng more information ito sa ating insulin, manood lang kayo ng panyo sa Salamat Doc. Doon kayo makakuha hindi ko naman sinasabi na guys na i-skip mo kaagad ako tapos So, antayin mo na pag nalaga ko to kung paano yung process yung ginawa ko. Tapos, more information, panoorin nyo yung Salamat Doc. Tampok ang insulin.
lalagay ninyo guys sa insulin plant. Yan. Doon yung mapapanood yung mga benefits nito. Yan. Yan. Okay. So, ayun. Lapit na guys. Ilang talbos na, ilang dahon na lang tayo. Okay. Yan. Okay na. Tapos na tayo guys sa dahon. Then, next natin yung puno naman, yung angkay. Next natin guys, itong tangkay naman. Yan. So, importante guys, kailangan itong tangkay, hugasan din yan. Okay? Yan. Para kasi may maalikabok din yan eh. Okay. Yan. Tapos, yan. Tutok mo lang sa ganyan, no? Okay, bali ito guys, 5 tangkay ito. Ganyan lang yan, nakabilis na. Nakabilis lang yan. Okay. Okay guys, natapos na tayo sa tangkay. Sunod natin, ito na. Ito na guys, yung ating dahon. So, ganito lang yan, no? Para ka lang para ka lang ang titiga ng damit. Pilitin mo lang siya, oh, yan, oh. Yan, oh. Oh, luto mo. Ganyan lang yan. Diba guys, sandali lang, oh. Di mo na siya, dati kasi ginugutot ko yan, eh. Saka maganda dito, pagka finish mo siya gano'n, nagkumakatas na kagad siya, kita nyo, oh. Yan, oh. May katas na kagad siya. Yan yung guys, ha. Ang lutong, oh. Kasi pagka finish mo kagad siya, talagang mas maganda kasi ito yung medyo, yan, patuloy yan, oh. Talagang pakatasin mo siya ng maigi. Kasi importante kasi dyan yung katas niya, eh. Pag inilaga mo dyan ng hindi mo napipiga, ano siya, sayang naman yung katas niya. Kailangan dapat mapasama siya sa pagpapakulo. Oh, yan, oh. Sarap ng tunog guys, oh. Para kang kumakain ng chicharon. Sarap lang lutong niya. Sarap, ang lutong. Ganyan siya guys, kalutong. Kung ayaw nyo kumain ito, dahil sa dyan naman talagang mahirap kumain ito, masakit sa lalamunan. Ayos ganyan, oh. Gusto ganda kung medyo mas siyang ganyan, eh. Okay. Maluto ang dahon ito. Ito. Okay, next move naman tayo guys. Next move. Ito naman tangkay, siyempre. Ito, madali lang magkuha nito, yan. Kung gasa natin yung sangkalan natin gagamitin. Kasi may mga dumi-dumi yan, may mga galbok. Siyempre, nadapo ng langaw yan, gano'n. Gano'n, yan. Okay. So, dito guys, may baso tayo. Mayroon tayong baso. Ganito lang yan, no? Okay, mas maganda kung putol-putol mo muna siya, eh, para hindi masyadong mahaba, eh. Okay, yan. Malambot lang naman yan. Okay. Putol-putol na siya. Pagugulungan mo siyang baso para kumatas. Tignan nyo guys, pati tangkay niya. Pati tangkay niya malutong. Ayan. Yan, isa-isa mo yung kakatas yan. Para habang nilalaga mo siya, may makatas yung katawan niya, no? Yan yun guys, makatas yung katawan niyan. Ganun mo lang siya, oh. Ipitin mo lang. Oh. Tapos yun, para ano. Okay. So, marami tayo matapos. Kaya guys, sa mga mataas na dyan, kung gusto niyo magtanim kayo sa bakuran, madali naman siyang tumubo. Ipapakita ko sa inyo yung aking tanim dito. Okay. Mapakita ko sa inyo. Dati dami namin ito. Madami kami nito. Ay sa sobrang dami lang, ay napag-anuhan ng paso, napaglaruan, nagkaputol-putol. Okay. Ayan. Madali lang magparami nito. Kahit isang piraso lang. Kasi ito ang sangal kayo. Parang alam mo yung parang sa gabi. Sumasanga siya sa ilalim. Parang kang nagtanim ng gabi.
Parang kamuting kahoy, ganun, sumasanga. O saging, ganun. Okay. Ayan. Kaya ang pagkatanim nito guys, kahit na yung yung mas maganda kung sa malilim siya, yung sa ilalim ng puno ng inyong mga sagingan para hindi siya expose sa sobrang init. Kasi pagka siya na-expose sa sobrang init, pag na-expose siya, nabubuhay naman. Kaya lang maliliit yung dahon, mga payat. Kailangan ito sa medyo sa malilim, lalo na sa umaga, nasisigatan ng araw, pagdating ng hapon, malilim na gano'n. Tsaka mas maganda sa medyo basa-basa. Pwede mo naman sa diligan. Pwede mo, ito, mas maganda ito, itanim mo sa harapan ng bahay mo para siyang ornamental plant. Hindi lang nakakapaganda ng bahay. Hindi lang nakakapaganda sa iyong halaman, hindi talaga namang herbal, nakakatulong. Napakadaming benefits ang magbibigay nitong natawag na insulin plant. Alright. So, ayun, malapit na tayo matapos. Ilang puno na lang to. Kaya lang, yung papaikutan mo lang. Ayan. Ayan. So, okay, so ayan, natapos na yung ating pag-ano sa ating insulin plant. Ito na siya ngayon. Ito na siya, oh. So, lalagyan natin ng tubig. Tubigs. Ayan. Siyempre, ating pinanggamitan, itatabi natin para hindi makalat. So, yun guys, madami ang tubig. So, ito guys, itong tubig na ito guys, siguro na sa mga 3 litro ito. Yung ganyang karami, nasa 3 litro yan. Alright guys, so ito na yan, ating isasalang dito sa aking ulingan. Okay, ayan. Siyempre, maglilinis natin yung mahiwagang Chucky. Ito yung kanyang mahiwagang Chucky. Alright, yan na. Nakuha natin para mabilis kumulo. So, yun guys, hintay-hintay lang natin. Okay. Good, so alright guys, ito na nga yung ating inalaga na insulin plant. Ito na, ilagay na natin at siyempre, pinalamig ko pa. Okay, so mamaya, yung mga dahon na yan, tatanggalin natin yan. Yung mga dahon yan at lalamasin, tapos pipikain dahil yan ay may bisa pa. Okay, siyempre na-try yung ating insulin plant. At atin ang tatanggalin itong mga dahon. Yan. Ito yung kanyang mga tangkay. Ang galing, tatanggalin mo natin yung mga tangkay dahil natin lalamasin yung mga dahon. May katas pa yan. Meron pang katas. Ito na yung mga dahon. At dito nga gagamit tayo ng
inumin. Pag nauuhaw ka sa tanghali, sa hapon, tuwing nauuhaw, kakain. Ito lang guys sa pinakatubig niya, masarap ito. Sarap. Yan, alright guys, so ito na yung ating insulin water. So, itong isang baso ito, iinumin natin. Sarap guys. So, ito guys, ang insulin water guys, mabisa para sa pagpapababa ng blood sugar. So guys, kung gusto nyo mapanood yung para mas makakuha kayo ng mga detalye ukol sa insulin plant, yung ating tatawag na spiral plant, panoorin nyo guys yung Salamat Doc, ang episode na insulin plant. Mas makakapulot kayo ng magandang idea tungkol sa isa insulin plant o spiral plant. So yung guys, nakagawa ko ng halos ito 1.5 plus 3 liters. So 2 liters, 4 liters ang nagawa ko guys na insulin water. So hanggang dito lang guys. Thank you and goodbye.